Bang Hilonggo. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. Muli, nandito na naman po ang inyong katropa para magbigay po ng impormasyon po sa inyong lahat. So ito po mga kababayan, meron na naman kasing pinapakalat ang mga didilis ngayon mga kababayan. At ito ang nakita ko na caption nila, kinuha ko lang ito mga kababayan para reactionan no ang sinabi nila dito. Ayan, makikita niyo dyan. Sabi dito, to all Marcos loyalists, may PhilHealth ka rin ba? Anong pakiramdam na ninakawan ng 89 billion na pondo na dapat ay nakalaan para sa iyo at pamilya mo? Kaya mo bang ipagpalit ang buhay at kinabukasan mo alang-alang sa pinaglalaban mo? Grabe, ang drama talaga ng mga didilis mga kababayan. Sobra sa drama, ano? Sobra na talaga katalinuhan itong mga DDS na to. 80-80 na talaga, mga kababayan. Hindi naman no, nawala ang PhilHealth natin. Bakit ganyan yung drama nyo, mga DDLers? Ano ba ang pinaglalaban nyo? Ha? Ang sinasabi yung ninakawan kayo ng 89 billion. O, ipakita nyo nga kung totoo yung sinasabi ninyo. Ipakita nyo nga yung ebidensya nyo na ninakawan kayo ng 89 billion na yan, yung sinasabi nyo. Hindi nyo ba alam, sa lahat natin mga kababayan, yung mga didilis na nagpapakalat ng fake news dyan, 600 billion po ang reserve na pera sa PhilHealth. Ang gusto lang ho ng gobyerno, magamit ho yun, mga kababayan. Yun lang ho ang gusto ng gobyerno. Ang layo na ho ng pinagsasabi ninyo na ninanakaw ng pera ng PhilHealth. Kaya nga sabi nga mga kababayan, gamitin kasi na-stock lang yung pera doon. Diba? Yan ang sinasabi ni PBBM. Mamaya pakinggan yung sinabi ni PBBM. Sampal to sa mga dodolis na may hilig magpakalat ng fake news. Diba? Mismo na si PBBM ang nagsabi na hindi yung mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth sa mga Pilipino. Bagkos, pagagandahin pa, dadagdagan pa. Mga didilis. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ni PBBM, dahil madalas yung sinasabi na wala ng budget yung PhilHealth, inuubos na, wala na tayong PhilHealth, kaya bawal magkasakit, bawal ma-ospital. Ngayon, magpa-ospital ka para ikaw mismo magpapatunay kung wala na ba talaga PhilHealth. Mga didiles. Kami nga August 5, nanganak yung asawa ko mga kababayan sa ospital. Ni 5 diling ho, wala ho kaming binayaran. Diba? Nasi 30 plus po ang bill namin mga kababayan. Pero ho, ni 5 duling ho, wala ho kaming binayaran sa ospital. Wala din ho kaming nilapitan na malasakit center. Ang covered lang ho ay PhilHealth ng asawa ko. Paano nyo nasasabi na wala na tayong makukuha sa PhilHealth? Mga didiles. Diba? Yun yan sinasabi ko sa inyo para mapatunayan nyo kayo mismo magpa-ospital kayo para makita nyo at masaksihan nyo kasi sinasabi na ni PBBM diba? Talagang harap-harapan na, public na sinasabi ni PBBM, huwag kayong mag-alala sa PhilHealth, hindi mababawasan ho ang serbisyo ng PhilHealth sa inyo. Yun ho ang ipinapaintindi sa inyo ni PBBM, lawakan nyo ang pag-iisip nyo. Kaso hindi Hindi talaga ninyo naintindihan. Bagko sinisira nyo pa si PBBM. Ang sabi nga ni PBBM, madadagdagan pa ang serbisyo ng PhilHealth, pagagandahin pa. Posible naman na alam naman natin na ang isinusulong ni PBBM ngayon ay ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ano ba talaga, naiinggit kayo o inggit talaga? Parang ganon. Tingko, hindi nagalit, inggit na Diba? Diba sinabi niya dyan, mga kababayan, no?
Ipinagpalit daw ang buhay at kinabukasan mo. Grabe naman yung ano na yan. Grabe naman yung drama na yan ng mga dudulis, mga kababayan. Ito, may mga komento. Yan yung post niya yan. May komento dyan sa baba. Babasahin ko lang. Sabi dito, bilang isang Pilipino at isang naghuhulog sa PhilHealth, may tiwala ako sa ginagawa ni PBBM. Salute, PBBM. So, yun yung mga tao na nakakaintindi. Yung malawak yung pag-iisip. Diba? Mga kababayan. O, ito pa, sa baba. Wala po kaming inaalala sa PhilHealth namin dahil wala namang nagbago sa benefits na makukuha namin. Bakit ba need nyo masyado ginagawa ang issue yan? PhilHealth, yung usapin ni BP Sara na mas tutukan pa namin. Yun ang dapat tutukan, yung issue kay Vice President Sara Duterte, kasi saan napunta ang pera na yun sa confidential fund na yun. Nililihiso ng mga didilis, akala nila na mapagtakpan at makakalimutan ng tao ang ginawa nila. Hindi ho yun mangyayari. Kasi ngayon, kasama po yun na gagamitin para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mga didilis, sige, fake news pa more. Diba? Ano kayo ngayon? Bumabalik sa inyo, diba? Ang paninira na ginagawa nyo kay PBBM, diba? Diba? Ito pa, mga ludi, mga kababayan natin. Ito, ang sinasabi ko ni Senador Bongo na malasakit center daw na ipinagmamalaki ng mga dudulis. Oy, mga dudulis, wala hong budget para dyan sa malasakit center. Ang malasakit center, alam niyo ba kung saan yan kumukuha ng budget? Sa PCSO, DSWD, at PhilHealth. Kaya pala galit na galit mga kababayan Ayan, nakikita nyo yan? Ayan DOH, DSWD, yan si Senador Bongo. Ayan, may nag-post lang na kababayan natin. Ito, hindi mo yan pundo. Walang pundo ang malasakit center. PCSO, DSWD, at PhilHealth yan. So, ibig sabihin mga kababayan, wala hong pundo dyan para sa malasakit center. Parang ginawa, pamumulitika lang mga kababayan. Kasi kukuha lang din siya ng budget, kundi sa PCSO, DSWD, at hindi man sa DSWD, sa PhilHealth. Diba? Ibig sabihin, nasa gobyerno pa rin, budget pa rin ng gobyerno. So wala talagang budget po ang malasakit center na sinasabi na ipinagmamalaki ng mga dudulis. Ano yan? Ginagamit lang yan? Ano yan? Pamumulitika? Ipinagmamalaki ni Bongo na sa kanya daw ang malasakit center. Nako mga kababayan, pamumulitika lang ito. Kasi kung sa kanya talaga mga kababayan, may sariling budget yan. Kumukuha siya ng budget sa PhilHealth, DSWD, DOH. Paano niya na sa kanya yan, mga kababayan? Yung pera pala niyan galing din sa PhilHealth, galing din sa DSWD, galing sa DOH. So ibig sabihin, walang sariling budget po ang malasakit center. So ngayon naman, pakinggan natin ang paliwanag ng ating Pangulong BBM tungkol dito sa issue ng mga didilis sa PhilHealth para matauhan, mapukpok itong mga ulo nila para suriin pa ng mabuti. At lawakan ang kanilang pag-iisip. So mga dilis talaga kasi hindi mo alam kung ganito na lang ang isip Okay, tuloy natin. Ito, pakinggan nyo to. Let me be very careful. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas lalim at tignan naman ninyo. At ito
ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Oh, natauhan na kayo mga didiles o hindi pa rin? Hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Naintindihan nyo po ba yun? O hindi nyo pa rin ho naintindihan? Yun ang sinasabi ko mga kababayan, na kapag hindi mo naintindihan talaga, ay naku, 80-80 ka na talaga. Kailangan mo na talaga magpa-ospital. At doon mo ho malalaman ang totoo. Kung meron pa bang PhilHealth na makukuha ka o wala. O mga didiles, diba? Yun lang pong gagawin natin. Total, ayaw nyo naman maniwala eh. Kaso, sagad na talaga sa buto yung fake news nyo kasi. Ayaw nyo na talagang maniwala kahit anong sinasabi ni PBBM. Pero lahat na sinasabi ni PBBM, totoo yan. Kayo lang ho ng mga dudulis ang hindi ho naniniwala. Bagkos, pinipake news nyo pa. O, tuloy natin. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, madadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Nako, narinig nyo? Ha? Ni isang kusing hindi ho mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth sa inyo. Bagkus madadagdagan pa. 'Di ba? Sampal yan sa mga utak bilis, mga kababayan na nagpapakalat ng fake news. 'Di ba? Oh, yan yung sinasabi ni PBBM. Nalawakan nyo ang pag-iisip ninyo. Sinabi niya na hindi mababawasan ni singkong puting, no? Ni singkong duling, hindi mababawasan yung serbisyo ng PhilHealth sa inyo, mga didilis. Ano ba naman kasi ang pinapakalat ninyo? Para makalimutan yung Mary Grace Piatos, yung Oshi, ang 400 na walang pangalan sa PSA, na kumuha at tumanggap ng pera. Ganun ba yon, mga didiles? Nako, hindi ho namin makakalimutan yan. Dahil yan talaga, nakikita mo, na pira namin yan yung ginastos nila na hindi maipaliwanag kung saan nila dinala. Kung wala mismo nagsabi. Oh, 'di ba? Kaso mga bulag talaga mga didilis, kaya nga 80-80 mga kababayan eh. 'Di ba? O tuloy natin, pakinggan natin. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, hindi walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Narinig nyo? By 2025, mas lalo pang tataas ang serbisyo ng PhilHealth sa atin. Grabe talaga mga didilis. Fake news talaga kayo. 'Di ba? At nangangako din si PBBM, mga didilis. Nasisiguraduhin niya na mas lalo pang gaganda ang serbisyo ng PhilHealth sa ating mga Pilipino. Kasi yan ang ni PBBM eh. Mapaganda pa ang serbisyo sa mga medical, lalo na sa ating mga senior citizen. Yan yung sinasabi ko sa inyo na sana lawakan nyo ang pag-iisip nyo. Hindi ho sinabi lang mo sa kabila na may ninakaw na 89 billion na budget daw sa PhilHealth, ay naniwala na ho kayo. Madali lang ho gumawa ng issue. Ang hirap po patunayan
Kasi madalas ho nila sinasabi, corrupt daw si PBBM. Pero hanggang ngayon ho, wala ho silang ipinapakitang ebidensya. Bagkos, bumabalik sa amo nila ang sinasabi nila. Kasi mabuti ho ang hangarin ni PBBM dito sa bansa. Wala sang ginagawang mali. Ang gusto niya lang ay paunlarin ang bansa. Nga lang, yung mga dudulis, ay ayaw maniwala. Sana doon na lang kayo sa China. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.